Isang blangkong papel, walang guhit, walang kulay. Ngunit sa likod ng katahimikan nito, naroon ang pinakamalaking takot at pinakamalakas na simula. Ito nga pala ang part 4 ng drawing series natin na Ink and Black Strips. Sa mga bago pa lang sa channel na to, ito yung kauna-unahang sining na nilikha ko na nilagyan ko ng kulay. Dahil dati, ang mga unang obra ko ay mga monochrome type of art lamang. Halina at samahan niyo ako sa ating kwentuhan na From Blank Page to Breakthrough, kung paanong ang takot magsimula ay nagiging pinakamalakas na paggalaw ng iyong paglikha. Sa simula, blanko ang papel, tahimik, malinis, at sa katahimikang iyon may kasamang bigat, ang takot. Takot na baka magkamali, baka hindi magustuhan o baka walang saysay ang aking gagawin. Madalas, doon ako natitigilan, parang hindi ko kayang ihakbang ang lapis sapagkat sa unang guhit ay laging pinakamabigat. Ngunit sa mismong takot na iyon, nagsisimula ang lihim na lakas. Kapag pinili kong iguhit ang unang linya, kahit hindi sigurado, biglang nagbabago ang lahat. Ang dating blangkong espasyo ay unti-unting nagiging entablado ng posibilidad. Ang bawat guhit, bawat hugis ay tila nagsasabing, magsimula ka lang at makikita mo kung saan ka dadalhin. Habang dumadaloy ang tinta, unti-unting nawawala ang kaba. Ang takot ay napapalitan ng kuryenteng dumadaloy mula sa isip hanggang kamay. Hindi na ako nag-aalala kung tama o mali sapagkat ang bawat linya ay may sariling dahilan. Ang dati kong takot ay nagiging gasolina, nagtutulak sa akin na ipagpatuloy kahit hindi ko pa alam ang dulo. Sa bawat hugis na lumilitaw, natututo akong tanggapin na hindi kailangang maging perpekto ang lahat. Ang kagandahan ay hindi nakasalalay sa tuwid na linya, kundi sa paraan kung paanong nagtatagpo ang mga ito upang bumuo ng kakaibang anyo. Ang abstrakto ay isang paalala na ang gulo ay maaari ring maging kagandahan. May mga pagkakataon na nais kong huminto, na parang walang direksyon ang aking ginagawa. Ngunit kapag tumigil ako sandali at muling tumingin, doon ko nakikita na kahit ang mga tila walang saysay na linya ay nagiging pundasyon ng kabuuang obra. Katulad ng buhay, ang bawat pagkakamali ay may papel sa ating paglago. At habang nagpapatuloy ako, napapansin ko na ang aking isipan ay nagiging mas malaya. Ang dati takot na makagawa ng mali ay napalitan ng pananabik na matuklasan ang susunod na mangyayari. Ang bawat linya ay hindi na hadlang kundi daan patungo sa mas malalim na pag-unawa sa sarili. Sa proseso, natutuklasan ko na ang pinakamahirap na bahagi ay hindi ang pagguhit mismo, kundi ang paglapit sa papel na walang laman, ang pagsisimula. At kapag nalampasan mo iyon, ang blangkong pahina ay hindi na hadlang kundi pintuan patungo sa bagong obra. Tulad ng blangkong papel, ganoon din ang buhay. Madalas tayong matakot magsimula, natatakot tayong magkamali, masaktan o mabigo. Ngunit kapag nagkaroon tayo ng lakas ng loob na humakbang kahit maliit, doon nagsisimulang mabuo ang mga bagay na dati iniisip lang natin. Ang sining ng paglikha ay nagtuturo na ang buhay ay hindi laging tungkol sa perpekto, kundi sa proseso ng pagtanggap at pagpapatuloy. Ang bawat pagkakamali ay pwedeng gawing bahagi ng disenyo at ang bawat hakbang, gaano man kaliit, ay patungo sa isang obra na mas malaki kaysa sa atin. Minsan sa buhay, darating ang mga pagkakataong hindi ayon sa plano ang lahat, pero tulad ng abstract art, may ganda sa hindi inaasahan. Ang mga linya at hugis na hindi ko plinano ay siya palang nagbibigay ng karakter sa buong obra. Sa buhay, ganoon din. Ang mga hindi inaasahang pangyayari ang madalas magdala ng pinakamahalagang aral. Natutunan ko na hindi ko kontrolado ang lahat. Hindi ko kontrolado kung paano makikita ng iba ang aking sining o kung paano nila huhusgahan ang bawat guhit. Tulad ng buhay, may mga taong makakaunawa at may mga hindi. Ngunit ang mahalaga ay natutunan kong pahalagahan at mahalin ang sarili kong nilikha sapagkat doon nagsisimula ang tunay na kalayaan. Sa ngayon, sa tuwing haharap ako sa isang blangkong papel, hindi na ako natatakot sapagkat alam ko sa likod ng takot na iyon nakatago ang aking pinakamalaking breakthrough. Sa huli,
Napagtanto ko na ang tunay na halaga ng bawat linya ay hindi sa ganda o husay nito, kundi sa tapang na inilaan upang ito'y iguhit. Katulad ng buhay, ang mahalaga ay hindi lamang sa resulta, kundi ang katapangan nating harapin ang blangkong pahina araw-araw at pumili pa ring magpatuloy.